Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2231. Pagkatapos, naroon sina Nila, Hermione, at ang iba pang mga tao sa likuran niya. Nag-aalala si Alex sa kaligtasan ni Frostine, kaya agad niyang inilabas si Hermione mula sa magubat na kanya na ito, patungo sa Plenilun Sect. Hoy, gusto mong pumunta sa Plenilun Sect para iligtas siya, pero mali ang direksyon mo, paalala ni Hermione kay Alex nang makita niya ang direksyong tinatahak ni Alex. Hindi tama, napakamot ng ulo si Alex. Sa katunayan, siya ay ganap na hindi pamilyar sa lugar na ito at nagkakamali sa paligid. Saan tayo dapat pumunta kung gayon? Tanong ni Hermione, sabihin mo muna. Ano ang relasyon mo sa aking amo? Kung hindi, medyo hindi makatwiran kung dadalhin kita sa aking sekta para sa paghihiganti. Ang Plenilun Sect ay itinuturing na aking sekta at kailangan mong magbigay ng paninindigan para sa akin. Tinampal ni Alex ang ulo niya at inilabas ang isang cellphone sa storage ring. Matagal nang naubusan ng baterya ang telepono. Sa kabutihang palad, mayroon siyang mga power bank at nakapag-recharge ng baterya ng paulit-ulit sa pamamagitan ng solar energy. Ano ito? Curious na tanong ni Hermione. Dahil hindi siya isang taong nakatira sa electronic edad, normal lang na hindi pa siya nakakita ng cellphone. Ito ang tawag sa cellphone. Nasa loob nito ang mga larawan at video na minsan naming kinuha ng iyong master. Ang lahat ng ito ay magsisilbing patunay para sa akin. Maya-maya, binuksan niya ang cellphone. Maraming larawan at video nila ni Dorothy ang nakasave sa loob nito. Naroon pa nga ang imahe ng kanyang quadruplets na isinilang ni Dorothy. Ito ba talaga ang aking Panginoon? Matapos tingnan ang mga ito, tinakpan ni Hermione ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala. Ang aking amo ay isang Diyosa. Ikaw, paano ka magkakaroon ng mga anak sa aking amo? Tinila, sa gilid, malamig na ngumuso. Walang anuman ang Diyosa. Ang aking Panginoon ay ang tunay na pinili, ang magiging Heavenly Emperor. Langit na Emperador. Nang marinig iyon, napangiti si Hermione. Sa tingin ko hindi ko alam kung anong uri ng buhay ang Heavenly Emperor. Siyempre, ang gayong pangungusap ay simpleng mainit na hangin. Magiging katatawanan siya kung sasabihin mo sa iba. Ngunit, Ginoo, napakakapangyarihan ng aking amo, kaya bakit kanya gustong-gusto? Narinig ni Alex ang pagtawag nito sa kanya ng Sir, kaya alam niyang naniwala ito sa pagkakakilanlan nito. Sa tingin mo ba ay marupok ako? Ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Hindi mo ako matatalo ngayon. Panipi-panipi, humisi si Alex. Yan ang maling akala mo dahil hindi kita pinalo hanggang mamatay. Sige, sabihin mo dali, paano tayo pupunta sa Plenilun Sect? Oo nga pala, hayaan mo akong magsabi sa iyo ng isa pang sikreto. Ang kasalukuyang master ng iyong Plenilun Sect ay peke. Ang tunay na sect master, si Jensen Springer, ang kanyang asawa, at anak ay patay na. Ano ang sinabi mo? Sa pagkakataong ito, turn na ni Hermione ang mabigla. Namutla ang mukha niya. May proof ka ba? Siyempre ginagawa ko. Nakita ko na ang mga bangkay ng pamilya ng iyong sect master at ang testamento na iniwan niya. Kung hindi ako nagkakamali, Seth Zamora ang tawag sa iyong kasalukuyang amo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Hermione. Dahil masasabi ni Alex ang pangalan ni Seth, pinatunayan lamang nito ang pagiging tunay ng bagay. Nagkataon kasi na nalaman niyang kaibigan ng kanilang sect master si Seth. Nakilala niya ito noon at partikular na nagbuhos ng tsaa para sa kanya. The Asterisk Man 8, hindi katakataka na naramdaman ko na ang kasalukuyang sect master ay tila kakaiba sa dati. Kaya pala siya ay isang impostor. Papatayin ko siya para ipaghiganti si Senior, Sect Master, at ang kanyang asawa. Nagkaroon ng malisa na agrabyado, madugong hitsura. Baka gusto niya ang anak ni Seth. Hindi na naghintay si Hermione ng isa pang sandali, agad na sinabing, malayo ito sa Plenilun Sect. Aabutin kami ng isang buwang paglalakbay sa paglalakad. Pumunta tayo sa Ray City sa Western Ridge. Mayroong isang long-range teleportation portal doon. Makakarating tayo doon sa loob ng 3 araw sa pamamagitan ng paghiram ng teleportation portal. Kasabay nito, ang ilang mga tao ay agad na sumugod sa Ray City. Gayunpaman, bago sila makalabas sa kagubatan, nakatagpo sila ng isang ganap na bagong sitwasyon. Isang babae ang hamarang sa daan nila. The Asterisk Man Pervert, sumunod ka sa akin pabalik sa sekta. Kabanata 2232. Ang tao pala ay ang Holy Maiden of Yorkshire Palace, si Ince Larkin.
Agad namang nalungkot si Alex nang makita niyang biglang sumulpot si Ins. Ang mga mata ni Hermione, sa kabilang banda, ay kumikinang, at isang tsismis na tingin ang nag-alab sa kanyang mukha. Ha! Pervert! Hindi ba ito si Ins, ang banal na dalaga mula sa Yorkshire Palace? Narinig ko na siya ay dalisay at marangal, at ikakasal siya kay Donovan Orlando, ang batang master ng Sunshrine, sa kalahating taon. Ngayon, hinahabol niya ang isang lalaking tinatawag nilang pervert. Napakagandang anekdota. Sir, hindi po kayo lihim na natulog sa Holy Maiden of Yorkshire Palace, di ba? Nang marinig ang mga ganoong salita ay lalong namula si Alex. Walang nangyaring ganyan. Isang hindi pagkakaunawaan lang. Gayunpaman, hinugot na ni Ins ang kanyang espada at itinutok si Alex. Maling pagkakaunawaan man ito o hindi, sundan mo ako pabalik sa sekta at ipaliwanag ito sa harap ng aking Panginoon upang patunayan ang aking kawalang kasalanan. Awkward na sabi ni Alex, it's just a small misunderstanding, so what's there to explain? Beauty, ang pagpapaliwanag sa bagay na ito ay magpapalala lamang. May kailangan pa akong asikasuhin, kaya magdadahilan ako. Takaibuturan niya, alam na alam niya ito. Bagamat ito ay isang hindi pagkakaunawaan, nakilala siya ni Ins bilang isang pervert. Bukod dito, kailangan niyang patayin siya. Nakatingin nga kasi siya kay Ins mula ulo hanggang paa. Nahawakan at niyakap pa siya nito. Kung pupunta siya sa Yorkshire Palace, paano pa siya mabubuhay? Kailangan mong bumalik sa akin ngayon. Sobrang lamig ng mukha ni Ins. Minsang naalala niya, ang banal na dalaga, na hindi siya naiintindihan ng mga tao sa sekta, na pinipigilan ang galit ng libo-libong tao, bulok na itlog, at dumura, hindi niya maiwasang makaramdam na gusto niyang hiwa-hiwalayan si Alex. Ang bastard na ito ang naging sanhi ng lahat ng ito. Si Hermione na tila hindi comfortable kay Ins ay ninisyan siya sa gilid. Ins Larkin, hindi ba dapat ay dalisay ka, marangal, at sakay sa iyong mataas na kabayo? Anong mali? Bakit ka ba galit na galit? Hinawakan ka ba ng asawa ng aking amo o nawala ang iyong pagkabirhen? Mainam pa rin na pag-usapan ng pribado ang mga ganitong bagay. Ins Larkin, notorious ka kung dadalhin mo sa table. Hindi mo ba naisip ang kahihinatnan? Gusto mo pa bang pakasalan si Donovan Orlando? Namutla ngunit galit na galit ang mukha ni Ins. Naisip na niya ang mga nakakatakot na kahihinatnan noon. Gayunpaman, ibinigay sa kanya ng kanyang amo ang ganap na utos na kailangan niyang buhayin si Alex para sa isang paliwanag. Kung hindi, siya ay ipapako sa haligi ng kahihiyan at ang kanyang cultivation base ay makukuha. Sa paghahambing, ito ay mas mahalaga. Ayaw mong umalis kasama ko. Mabibihag lang kita pagkatapos. Pagkasabi pa lang ni Ins ay bigla siyang tumalon sa langit para sunggaban si Alex. Ano ba ang nakakainis na peste na ito? Magwala ka, tinggal ni Nila. Tiyak na hindi siya madaling pakisamahan. Isang hari ng Benares Dragon na kadalasang nakasakay sa kanyang mataas na kabayo, galit na siya dahil nang ahas si Ins na insultuhan si Alex. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayong naglakas loob siyang salakayin si Alex gamit ang espada sa kanyang kamay, karapat-dapat siyang mamatay. Nang makitang sumuntok si Nila na may nakakagulat na chi at napakalakas na kapangyarihan, bumilis ang tibok ng puso ni Alex dahil ang cultivation base ni Ins ay hindi itinuturing na omnipotent. Kung tatanggapin niya ang suntok ni Nila, ang kanyang paglilinang ay mauubos kahit na hindi siya mamatay. Nila, tumigil ka. Nagmamadaling hinayla ni Alex si Nila sa kanyang mga braso. Pinawi ni Nila ang lakas ng kanyang suntok sa kalagitnaan at nabangga ang mahabang espada ni Ins bago silang dalawa ay umatras sa isa't isa. Kumunat ang noo ni Nila. Panginoon, bakit ako hinihila? Nakitulog ka na ba talaga sa kanya? After a pause, she continued, even if you've slept with her, that was her luck. Dapat siyang magpasalamat. Nakakatawa lang na lagi kanyang ginugulo. Ito ay isang tipikal na halimbawa ng mga relasyon sa itaas ng hustisya. Nila ay nagtataglay ng isang karakter na tutulong kay Alex hanggang sa huli kahit na pinatay niya ang mga inosente ng walang habas. Itim at puti, mabuti at masama, mahalaga ba iyon? Pasensya na, kalokohan lang ang lahat sa akin. Kabanata 2233. May natitira pang konsensya sa kanya si Alex, kaya sinabi niya kay Ins, Holy Maiden Ins, it's a misunderstanding. Hindi na kailangang pag-isipan ito. Kung kailangan mong ipilit, pagkatapos ay maghintay hanggang magkaroon ako ng oras sa ibang araw, at bibisita ako sa Yorkshire Palace para humingi ng tawad. Medyo nagmamadali ako ngayon. Palam. Hinawakan ni Alex sa magkabilang braso sina Nila at Hermione. Agad siyang humakbang pasulong, nawala sa isang iglap. Ito ay instant teleportation.
Bukod dito, hindi na ito napigilan kapag na-activate niya ito. Nag-teleport lang agad si Alex. 10 milya ang layo niya nang siya ay lumabas. Galit na galit si Ins, pinadyak ang paa bago sumakay sa isang rainbow strike para habulin siya. Ang hindi alam ni Alex ay may kakaibang kakayahan si Ins na maaaring tahimik na magmarka ng soul imprint sa katawan ng iba. Nararamdaman niya ang lokasyon nito hanggat hindi sila magkalayo o pinaghihiwalay ng spatial barrier. Kaya naman, hinabol ni Ins si Alex pagkatapos umalis sa Yorkshire Palace. Ito rin ang dahilan kung bakit naramdaman ni Alex na may isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Sa katunayan, hinabol ni Ins si Alex sa paligid ng pasukan ng Infernal Realm. Gayunpaman, nawalan siya ng malay pagkatapos na pumasok si Alex sa Infernal Realm mamaya. Hindi naniniwala si Ins na mawawala si Alex, kaya nagpatuloy siya sa paghahanap sa paligid at naghintay ng 3 araw. Kawakas, nasaksihan niya ang kanyang pagbabalik. Talagang huhulihin kita kahit saan ka tumakbo, sabi ni Ins sa sarili. Ngunit nakalulungkot, napagtanto niya na ang distansya sa pagitan nila ni Alex ay mabilis na lumalawak. Scarred. Pervert. How can he so fast? Ayaw maniwala ni Ins. Ngunit hindi niya alam na magagamit ni Alex ang instant teleportation. Hindi niya ito maicast sa Yorkshire Palace. Ngayon, hindi lamang nagkaroon ng mga paghihigpit sa pagbuo ng spell, ngunit ang paliwanag sa 6 na kawalang hanggan bilang ang buod ng pagbuo ng komplikadong pagbuo ng blueprint ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng bagong pangunawa sa spatial arcana. Natutunan at inilapat niya ito ng pragmatically sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kaalaman na nakuha niya mula sa instant teleportation. Bilang resulta, ang distansya ng instant teleportation ay naging mas malaki, at siya ay naging mas mabilis hanggang sa punto na ito ay hindi kapanipaniwala. Sa bandang huli, kinumpirma ni Ins na hindi na niya ito maabutin sa maikling panahon. Natapakan niya ang paa dahil sa galit. Aking Panginoon, ang iyong pag-unawa sa spatial arcana ay nagiging mas malalim, sabi ni Nila kay Alex. Kung mas pinuhin mo pa, makatawid ka sa bangin at maaabot ang antas ng terrain stride. Pagdating ng oras, ang anumang karagdagang distansya ay hindi na isang distansya. Naintindihan ko lang ng kaunti ang spell formation sa teleportation portal kanina. Hindi ko talaga alam na ang taong maaaring gumuhit ng blueprint sa pagbuo ng spell ay magiging napakalakas. Nakangiting sabi ni Nila, "My lord, there's no need to mind." Ang maaaring mag-set up ng spell formation ay tiyak na isang walang katulad na master. Maaaring si Grand Emperor Rowan iyon dahil siya ay isang Divine Formation na Grandmaster sa ika-9 na antas ng Divine Formation. O mas transcendent pa siguro. Naantig si Alex. Ito pala ay isang formation blueprint na itinakda ni Grand Emperor Rowan. Hindi nakapagtataka na ito ay napakahiwaga. Ilang sandali pa ay nakarating na rin sila sa Ray City. Tumakbo sila sa malayong teleportation portal. Sa hindi inaasahan, ang Space Stone para sa teleportation portal ay hindi magagamit kapag hiniling. Kaya hindi ito magamit para sa teleportasyon. Kinailangan nilang maghintay hanggang bukas. Walang ibang paraan noon. Naisip ni Alex na maghihintay pa siya ng 1 buwan, kaya hindi magiging malaking problema kung maghihintay siya ng 1 araw. Kung gusto ng mga tao ng Plenilon Sect na patayin si Frostine, matagal na siyang patay ngayon. Sabi ni Hermione, "Sir, bukas na lang tayo mag-teleport. Kaya magstay tayo sa inn ng 1 gabi. May alam akong isang pinakamarangyang inn sa Ray City na tumatanggap lamang ng mga bisitang may matayog na katayuan. Ikaw ang magiging Heavenly Emperor, Ginoo, kaya mas angkop na manatili doon." Sa panghihikayat ni Hermione, pumasok si Alex at ang 2 pang tao sa isang inn na tinatawag na Cloud Inn. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dito na ulit sila nagkita ni Ins. Mukhang nahihirapan si Ins sa mga sandaling ito. Kabanata 2234. Nako, hindi ba ito ang banal na dalaga ng Yorkshire Palace, si Ins Larkin? Nabalitaan ko na natanggalan ka ng iyong kwalipikasyon sa Holy Maiden dahil pinananatili mo ang isang lalaki sa ipinagbabawal na lugar ng paglilinang. Paano ka magiging walang hiyang lumabas? Ano, Sword Fairy? Totoo ba iyon? Itinago ni Ins Larkin ang isang lalaki sa ipinagbabawal na lugar ng paglilinang. Anong klaseng lalaki? Anong klaseng lalaki kaya ang isang lalaki? Siyempre, makapangyarihan siyang tao. Bakit pa niya siya iingatan? Maaasahang balita ba ito? Ito ay ganap na totoo. Noong araw na iyon, isang nakatatanda sa aking sekta ang nagkataong naging panauhin sa Yorkshire Palace at nakita ito ng kanyang mga mata. Nabalitaan ko na ang banal na dalagang ito, si Ins Larkin, ay nagbigay pa ng kanyang bra sa lalaking iyon at nakita ng mga tao ng buong sekta, ang eksena. Hindi alam kung ano ang nangyayari sa inn, ngunit lalo itong masikip.
Bukod dito, ang lahat ng mga taong nagtitipon dito ay hindi karaniwan. Matapos tingnang mabuti, napansin ni Alex na may 6 na tao sa Imminent Immortal Realm na nag-iisa. Marami ring tao sa Tribulation Crossing at Spirit Severing Stage. Kung nasa Amerika sila, magiging grupo sila ng mga top-notch big shots. Kung titignan sila ngayon, grupo lang sila ng mga binata. Matapos marinig ng malinaw ang konserbasyon ng mga taong iyon, napakunot ang noo ni Alex. Ang insidente sa talo ng araw na iyon ay ganap na isang aksidente, ngunit hindi niya inaasahan na ang gulo ay tataas sa puntong ito. Nang makita si Ian sa bingit ng pagbagsak matapos siyang palibutan ng mga tao ng lahat ng uri ng panunuya, medyo nakaramdam siya ng paumanhin. Sa sandaling ito, may ibang nagsabi, "Ins Larkin, hindi ko talaga masabi. Napakabitik mo pala, hindi ka karapat-dapat sa aking Senior Orlando." Ang nagsalita ay isang binibini na nakapulang damit na marahil ay wala pang 20 taong gulang, ngunit pinalibutan siya ng isang grupo ng mga tao. Kaya, naisip niya na hindi karaniwan ang kanyang katayuan. Mula sa kahulugan ng kanyang mga salita, siya ay dapat na isang junior ng Donovan Orlando mula sa Sunshrine. Pagkasabi nun ay nagluwa pa siya ng laway kay Ins. Boo! May nagbo agad. Dati, ang marangal na banal na dalaga ng Yorkshire Palace ay isang target na pinag-aagawan ng iba't ibang mga henyo at mga santo ng mga dakilang sekta sa korte. Nang lumabas ang balita tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Ins at Donovan, maraming mahuhusay na kabataang lalaki ang pumutok sa kanilang dibdib, tinapakan ang kanilang mga paa, at napabuntong hininga sa kalungkutan. Siyempre, hindi mabilang na mga engkanto at diyosa na may crush kay Donovan ang nanlungo at walang tulog. Ngayong ginawa ni Ins ang isang walang hiyang bagay, siya ay naging isang napakalaking katatawanan. Hindi napigilan ni Hermione na matawa habang sinasabi kay Alex, "Sir, kumuha ka pa ng bra ng iba. Ngunit sinabi mo pa na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Anong kulay? Mabango ba?" Hindi malakas ang boses niya. Gayunpaman, may nakatayo sa tabi nila na nanonood ng palabas. Nang marinig ang kanyang mga salita, isang mausisa, nasa sabik, at mahabang buhok na binata ang tumingin sa kanyang mga mata na may tsismosang tingin. "Bro, kaya ikaw ang kahangahangang tao na ginawa Donovan Orlando sa isang cuckold. Nirerespeto kita. Sorry sa kabastusan ko, pero gusto ko lang magtanong tungkol sa bra na binigay sa'yo ng banal na dalaga. Pinibente ba ito? Mag-aalok ako ng 100,000 espiritual na bato." Hindi malakas ang boses ni Hermione, ngunit ang boses ng lalaking ito ay parang kulog. Sa isang iglap, kabuoang 40 o 50 tao mula sa Cultivation Realm sa harap ng Cloud Inn ay sabay-sabay na tumingin sa lalaki. Pagkatapos, ang mga taong ito ay lumingon kay Alex. "Fuck! Ito ba ang lalaking nagtanggal ng virginity ni Holy Maiden Ins? Talaga, hindi naman pwedeng nagkataon lang, di ba? Totoo bang nagkikita ang dalawang ito sa Cloud Inn para sa isang date pagkatapos ng pagpapatalsik sa kanya sa Yorkshire Palace? Kung hindi, paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon?" Sok, 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 hindi ko masabi. Ang swerte nito sa mga babae. Ang lahat ng mga lalaki sa karamihan na nakatingin kay Alex ay karaniwang puno ng inggit, selos, at puot. Damn! Bakit hindi kailanman nangyayari sa akin ang magandang bagay na ganito? Sa kabilang banda, dinala siya ng mga kabataang babae. Dahil nakipag-hook up si Ins kay Alex, hindi na niya magagawang patuloy na mangabala kay Donovan. Kaya, maibabalik ni Donovan ang kanyang single status, isang mahusay na tukso para sa libu-libong mga tagahanga. Kahit alam nilang hindi sila magkakaroon ng pagkakataon, maaari pa rin nilang isipin iyon, di ba? Napatingin din si Ins. Kabanata 2235. Nang kutsayin siya ng grupo ng mga taong nakapaligid sa kanya kanina, hindi niya naramdaman si Alex sa malapit dahil sa galit sa kanyang puso. Ngayon lang niya napagtanto na malamig siyang nakatitig kay Alex na puno ng galit ang kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling ito, ang lalaking nakatayo sa harap ni Alex ay patuloy na nag-uudyok ng gulo. "Bro, tumatanggi ka pa bang ibenta ito ng 100,000 espiritual na bato? 200,000 espiritual na bato noon. Dapat okay lang, di ba?" Curious na tanong ni Hermione, bakit ka gumagastos ng napakaraming espiritual na bato para makabili ng bra? Nagpakita ang lalaki ng ekspresyon na tanging mga lalaki lang ang nakakaintindi. Hindi mo maiintindihan. Ang pagkolekta ng mga bra ng mga beauties ay isang mahusay na libangan ko. Lalo na para sa mga kababaihan tulad ng Holy Maiden of Yorkshire Palace, ang halaga ng koleksyon ng kanilang mga bra ay magiging mas mataas. Ang mga may orihinal na lasa ay partikular na ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Sa kasamaang palad, si Ins Larkin ay may natulog na kasama, kaya binawasan ko ito.
Kung hindi, ang halaga ay magiging mas mataas pa. Bro, ang 200,000 espiritual na bato ay talagang isang paborebleng presyo. Maaari mo na itong ibenta. Namula si Alex sa kahihiyan. May ganyang fetish pala ang taong ito. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niyang mali siya. Hindi dahil ang lalaking nauna sa kanya ay perwisyo, ngunit siya ay nahuhulog sa likod ng mga hanay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagsimulang magbid ang mga lalaking nagkukumpulan. Hindi ba masyadong mura ang 200,000 espiritual na bato para sa bra ng Holy Maiden Inns? Sa anumang paraan, siya ang pinakamalakas na eksperto ng kabataang henerasyon sa Yorkshire Palace. Posibleng doblehin ang presyo kung makakamit niya ang mas malalaking bagay sa hinaharap. Bukod dito, ito ay may orihinal na lasa. Mag-aalok ako ng 300,000 espiritual na bato. Mag-aalok ako ng 350,000 espiritual na bato. 400,000 espiritual na bato. The Asterisk Man, isa kang grupo ng mga brute. Gusto mo pang agawin ang bra ng Holy Maiden ng Yorkshire Palace kahit hindi mo ito maisuot, ha? Mag-aalok ako ng 500,000 espiritual na bato. Ang huling nagsalita ay isang babaeng may mahaba, bahagyang kulot, burgundy na buhok at isang pares ng mga slant na mata na puno ng tukso. Bahagyang ngumiti ang unang lalaking gustong bumili ng bra kay Alex. Colette Brunel, babae ka. Bakit ka bumibili ng bra ng iba? Para isuot ito. Mukhang hindi mo ito maisusuot sa laki mo ha. Pagkasabi niya noon ay sumilip ang lahat sa dibdib ng babaeng tinatawag na Colette Brunel sa kanapalingon kay Inns. Nagkaroon ng kakaibang pagkakaiba. Hindi uso sa mga babae dito ang pagsusuot ng bra. Sa pangkalahatan, hindi rin sila dapat ilagay sa mga silicone implant. Mga tunay na dibdib iyon. Sa kabilang banda, ang figure ni Inns ay talagang perpekto, ngunit ang sukat ng kanyang dalawang bukol ng laman ay ilang tier na mas mababa kaysa kay Colette. Hindi dahil sa napakaliit ng dibdib ni Inns, ngunit ang kay Colette ay sadyang humongous. Maaari siyang magkaroon ng antas ng isang e-cup sa kaso ng pagsusuot lamang ng isang bra. Talaga, hindi niya ito dapat suotin. Tumawa si Colette, sinong may sabing isusuot ko? Hindi ba pwedeng singhutin ko na lang? The Asterisk Man, Colette Brunel. Kawakas naiintindihan ko na. Hindi nakakagulat na ayaw mo pa ring maghanap ng lalaki hanggang ngayon. Mahilig ka pala sa mga babae. Ano ang kinalaman niyan sa iyo? Nagdilim ang ekspresyon ni Inns, halos sumabog sa galit. The Asterisk starred. Ang daming B Asterisk starred. Nagulat siya, inilagay nila ang kanyang bra sa open auction at nagsimulang magbid sa publiko. Tumama pa sa bidding ang isang babae at gustong bilhin ito para Mason vote. Isa lang itong malaking insulto. Tumugod siya ng may kalampag ng mga yabag at tinitigan si Alex ng mataman. Ibalik mo sa akin. Kabanata 2236. Si Alex ay orihinal na ayaw aminin ito at sabihin ang isang bagay sa mga linya na sila ay nagkamali sa kanya. Tinong mag-aakala na si Inns Larkin ay diretsahan, lalapit para hingin ang kanyang bra sa harap ng napakaraming tao. Hindi ba't katumbas iyon ng pag-amin na pinapanatili niya ang isang lalaki sa ipinagbabawal na dahilan? May butas ba ang utak ng babaeng ito? Ano yon? Hindi kita kilala. Nagkaroon ka ng maling tao. Sabi ni Alex habang komandat kay Inns, at nang makita niyang hindi nito naintindihan ang ibig sabihin nito, dali-daling gumamit si Alex ng telepathy para makipag-usap sa kanya. Magpanggap ka na lang na maling tao ang nakuha mo. Ito ay mas mabuti para sa lahat ng tao dito. Gayunpaman, bakit siya papakinggan ni Inns? Nang marinig niya ang sinabi ni Alex, lalo siyang nagalit. Ang malaswang magnanakaw na ito, gumagawa ng kasuklam-suklam, walang hiyang bagay, at ngayon ay gusto niyang magpanggap na hindi siya kilala. Nanaginip siya. Swoosh! Inugot ni Inns ang kanyang espada at itinutok kay Alex, pinipigilan ng nag-aapoy na galit na nararamdaman. Tasama ka ba sa akin o hindi? Umiling si Alex. Hindi ko talaga kaya ngayon. Sabi ko na nga ba after a while, pupuntahan talaga kita. Ang nilalaman ng kanilang pag-uusap para sa lahat ng mga kasangkot ay magiging normal na tunog. Hinihiling ni Inns kay Alex na sundan siya pabalik sa Yorkshire Palace para magpaliwanag. Ngunit, ang iba na hindi alam ang konteksto, tulad ng taong nasa tabi ng lalaking nagtatago ng mga damit pang ilalim ng santo, agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Oh, kuya, talagang hinahangaan kita mula sa kaibuturan ng aking puso. Si Holy Maiden Inns ay nahuhumaling sa iyo. Paano mo ito nagawa? Ang pangalan ko ay Samson Hendrik. Magkaibigan tayo. Sabihin mo sa akin ng pribado, paano mo nagawang agawin ang Holy Maiden Inns at gawin siyang sobrang hook sa iyo? Kahit na inakusahan siya ng libu-libong tao o malapit ng matiwalag sa kanyang sekta, determinado pa rin siyang manatili sa iyo. Turuan mo ako.
Ang mukha ni Ins ay naging kulay pula at puti nang sabihin niya sa maselang boses, Samson Henrik, magwala ka. Kung magsalita ka pa ng kalokohan, papatayin kita. Napaatras si Samson ng 2 hakbang at mapaglarong sinabi, Holy Maiden Ins, I'm very supportive of you and this brother to live together. Hindi bababasa siya ay mas mahusay kaysa sa walang kwentang Donovan Orlando. Alam mo naman na hindi ako nakikipag-away kay Donovan, di ba? Pero, kung susundan ka ni Donovan, baka matulungan pa kita, di ba? So, iyong bra mo, pwede mo rin ba akong bigyan? Kung hindi, handa akong magbayad gamit ang mga espiritual na bato. Bush! Walang sabi-sabi, itinutok ni Ins ang kanyang espada sa direksyon ni Samson. Ang bilis ay kasing bilis ng kidlat at halatang galit na galit si Ins. Gayunpaman, si Samson ay isa ring eminent immortal master. Nahaharap sa galit na pag-atake ni Ins, nakakagulat na hindi siya nagpanik. Takabaligtaran, tumawa pa siya ng bastos she blocked and still had time to throw out some flirtatious comments. Napatingin si Alex kina Nila at Hermione Yggdrasil, saka nagmamadaling hinawakan ang magkabilang kamay at mabilis na umalis. Sa sandaling ito, ang mga mata ng karamihan ay nasa dalawang nag-aaway. Ang isa ay ang Yorkshire Palace Holy Maiden, habang ang isa ay ang ika-5 kaharian sa eminent immortal master. Si Samson ay hindi rin ordinaryong tao, bilang isang henyong disipulo mula sa Western Ridge Ancient Sanctuary, na may antas ng cultivation na katulad ni Ins. Hindi karaniwan na makakita ng 2 young masters na tulad ng ganitong labanan, at ito ay isang napakabihirang pagkakataon para sa sinuman na makasaksi. Kaya naman halos walang pumapansin kay Alex at sa iba pa. Habang nag-aaway sila, sinabi ni Samson, mga santo Ins, paanong hindi mo nakikita ang mabubuting intensyon ng iba? Talagang taos-puso akong gustong tumulong sa iyo. Sabi nga sa kasabihan, inggit sa mga lovebird at hindi sa mga walang kamatayan. Ipinagtanggol mo ang pag-ibig at hindi ito maibibigay sa iyo ng walang kwentang Donovan na iyon. Pinili mo ang lalaking gusto mo, at natural lang iyon. Kaya ibinibigay ko ang aking mga kamay at paa upang tulungan ka at ang kapatid na iyon. Ha! Hoy! Saan siya nagpunta? Ins, hindi mo hahabulin ang lalaki mo. Wala na siya. Tumingin si Ins at nakita nga niya si Alex na hinihila ang 2 babae habang nagmamadaling lumabas sa entrance ng Cloud Inn at sa kabilang direksyon. Bastard! Kinaladkad ang 2 babae at tumakbo ng napakabilis. Galit na tumalsik si Ins at nagmamadaling hinabol siya. Kabanata 2237. Sumingit si Samson Henrik, tingnan mo, talagang selos iyon. Gaya nga ng kasabihang, ano ang tunay na pag-ibig sa lupa? Ibig sabihin, magkadikit ang magkasintahan sa buhay at kamatayan. Pero, hey bro, huwag kang pumunta. Gusto ko pa rin matuto sa iyo. Paano mo naakit ang banal na dalaga sa iyo? Babayaran kita para turuan mo ako. Pagkasabi noon, hinabol din sila ni Samson. Pagkatapos, sinundan din sila ni Colette Brunel. Kaagad pagkatapos, hinabol din sila ng isang grupo ng mga master sa harap ng Cloud Inn. Nang makitang maraming tao ang humahabol sa kanyang likuran, nagmura si Alex sa loob at agad na ginamit ang kanyang instant teleportation, kasama sina Nila at Hermione Yggdrasil. Swoosh! Agad silang lumitaw sa ibang lugar. Chitty? Nawala sila sa amin. Saan siya pumunta? Napakaganda niyan, Ins. Anong silbi ng awayin ako ngayon lang? Ngayon, tumakas ang lalaki mo kasama ang ibang babae, tama ba? Naramdaman ni Ins Larkin kung saang direksyon naruroon si Alex, at itinaas niya ang kanyang mga paa upang sumunod. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinigilan siya ng isang grupo ng mga tao, na lumabas na mga tao mula sa Sun Shrine. Ins Larkin, walang hiyang babae ka. Madilim na ang araw, at ikaw ay bastos. Halatang ayaw sa'yo ng lalaki. Bakit ka pa nagkakagulo dyan? Bumalik ka kaagad sa Sun Shrine at makipagkita sa kapatid ko. Lumuhad at humingi ng tawad sa kanya, at putulin ang kontrata ng kasal. Hindi karapat-dapat sa kapatid ko ang ganyang babae. Huwag mangarap na pumunta sa ibang lugar. Lalong tumaas ang galit ni Ins. Wala akong pakialam sa kuya mo. Umalis ka sa daan. Dumating si Samson para sumali sa saya at sinabing, "Oh, Little Cat Fairy, hindi mo ba nakikita na ang puso at katawan ni Holy Maiden Ins ay pag-aari na ng iba? Walang lugar dito ang senior mong kapatid. Kung ayaw niyang dalhin ang kahihiyan na niloko, dapat siyang magkusa na putulin ang pakikipag-ugnayan. Sa tingin ko, tiyak na hindi tatutol ang Holy Maiden Ins. Kung gayon, hindi ka ba magkakaroon ng pagkakataon?" Panipi-panipi. Habang nagsasalita sila ay naabutan sila ng mga tao sa likod nila. Alinmang paraan, ang buong lugar ay nagkagulo, at si Ins ay nahirapan hindi lamang upang patayin silang lahat sa lugar.
Tulad ng para kay Alex at sa iba pa, siya ay agad na lumipat ng 12-dosenang milya ang layo mula sa kanila. Malaki ang Ray City, napakalaki. Higit sa lahat, lahat ay isang magsasaka, at sila ay may napakabilis na bilis. Ang malawak na teritoryo ay hindi lamang maaaring limitahan ang kanilang pag-unlad, at ito ay hindi mahalaga kahit na sila ay nakatira sa mas malayo. Sa pagtingin sa kalangitan, kung saan ang mga pulutong ay lumilipad paminsan-minsan, ito ay malinaw na ang lugar na ito ay hindi karaniwan, parehong sa mga tuntunin ng pang-ekonomiyang at komersyal na kapaligiran. Tila alam ni Hermione ang kaunti tungkol sa mga kabataang talento sa Western Ridge at sinabing, asawa ni Master, sumikat ka kaagad. Ang mga taong iyon ay hindi lamang ilang random na nobodies. Lahat sila ay medyo sikat na tao mula sa Western Ridge. Halimbawa, ang tinatawag na Samson Henrik, siya ang batang henyo mula sa Ancient Henrik family. At ang Colette Brunel na iyon, siya ang prinsesa ng Silvermoon Sanctuary, at nagmula siya sa napakagandang background. Gayun din, ang isang iyon mula sa Sunshrine. Nagpatuloy siya sa isa-isa, dahan-dahang kinukulit ang mga ito. Kawakas, sinabi niya, Sir, lahat po ito ay mayayaman. Kaya sa tingin ko hindi mo dapat ibenta ang Branny Holy Maiden Inn sa ngayon. Itago muna ito hanggang mamaya. Tiyak na tataas ang presyo noon. Gustong mag-facepalm ni Alex. Anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Tinong nagsabing ibebenta ko ang bra. Taglit na natigilan si Hermione, at tila naiintindihan. Totoo yan. Ito ay isang tanda ng pagmamahal na ibinigay sa iyo ng Holy Maiden Inns, pagkatapos ng lahat. Kahit magsawa ka na, pwede mo pa rin itong itago bilang souvenir. Hindi na nakatiis si Alex at sinipa si Hermione sa puwitan. Paano mo makakausap ng ganyan ang asawa ng iyong amo? Simula ngayon tumahimik ka na lang. Naghanap sila ng ibang inn. Gayunpaman, nalaman nilang puno rin ng mga tao ang inn. Bukod dito, ang bawat solong tao na kanilang nakilala ay may matibay na base sa paglilinang. Natarante si Hermione at sinabing, may hindi tama. May nangyari siguro sa Ray City. Kung hindi, napakaraming mga master ang hindi maaaring lumitaw ng sabay-sabay. Kabanata 2238. Pumasok si Alex sa inn at nagtanong-tanong, at nagkataon na mayroon pang 2 silid na natitira, sa kabuoang 2,000 espiritual na bato sa isang gabi. Napatalo naman si Hermione doon. Ano? 1,000 espiritual na bato para sa isang gabi, ikaw ay isang malilim na negosyo, hindi ba? Mukhang naiinis ang innkeeper. Anong panahon na tayo ngayon? Ang 1,000 espiritual na bato ay mura na. Maaari kang pumunta at magtanong kung may mga inn na mas mura kaysa sa akin. Kung mayroon, babayaran ko sa iyo ang iyong espiritual na mga bato. Markahan ang iyong mga salita. Galit na galit si Hermione at lalabas na sana para magtanong sa iba pang mga inn. Hinayla siya pabalik ni Alex. Ano ba ang ginagawa mo? Ito ay 2,000 espiritual na bato lamang. Pagkatapos ay inilabas niya ang halaga at iniabot sa may-ari ng bahay tuluyan. Siya ay hindi lahat na nag-aalala tungkol sa mga espiritual na bato pagkatapos ng lahat. Si Alex ay may maraming espiritual na mga bato hanggang sa punto na kahit ang kanyang singsing sa imbakan ay hindi makapagtago ng ganoon karami. Kung hindi ito sapat, maaari na lang siyang magbenta ng 2 elixir. Gayunpaman, tila napakasensitibo ni Hermione sa mga bato at tila iniisip na ito ay isang malaking kawalan. Ungol ni Hermione. Hindi ako ipinanganak mula sa pamilyang Yggdrasil, at itinuturing na sapat na mayroon akong alawan sa mga karaniwang araw. Paano maihahambing ang halaga sa aktwal, direktang linya ng pamilya? Nang maglaon, nang pumunta ako sa Plenilun Sect, hindi na ginamit ang mga espiritual na bato. Tumango si Alex. Kaya, ito ay isang pagkahumaling na natitira mula sa iyong pagkabata. Walang narinig si Alex tungkol sa nakaraan ni Hermione noon. Sa halip, nagtanong siya sa innkeeper tungkol sa kung ano ang nangyayari sa Ray City at kung ano ang napaka-espesyal ng mga nakaraang araw. Hindi mo alam. Ang innkeeper ay may malalaking dilaw ng ngipin at nasa katanghaliang gulang, mas matandang lalaki. Medyo malaswa ang ngiti nito, lalo na nang tumingin siya kay Nila, at parang gusto siyang bugbugin nito. Ngayong gabi, ito ang 5 taon na sanctuary auction na ginanap sa Ray City. Dumating na ang lahat ng uri ng tao na may katayuan mula sa mga pangunahing sekta sa Western Ridge. Ang mga Diyos at mga banal na dalaga ay nasa lahat ng dako. Kung mag-walkout ka, maaaring ang sinumang makabangga mo ay pinuno ng ilang sekta o iba pa. Kaya mas mabuting mag-ingat ka na huwag masaktan ang sinuman ng walang dahilan. Sanctuary auction. Napakasikat ba nito? Hindi pwede. Bro, saan ka galing? Hindi mo pa narinig ang tungkol sa sanctuary auction. Alam ko ang tungkol dito, alam ko. Nagsalita si Hermione.
Ang auction ng Sanctuary ay ang industriya ng Sanctuary World, at ang negosyo ay napakalaki. Hindi lamang ito may mga negosyo sa Western Ridge, nabalitaan ko na mayroon ding mga negosyo sa iba pang mga kontinente. Mahusay din ang auction na ito dahil naglalabas sila ng mga kayamanan sa kanilang sarili at bihirang magbot. Sir, pwede din po ba tayong tumingin? Humisi at tumawa ang innkeeper. Kung hindi mo man lang alam kung ano ang Sanctuary Auction, siguradong wala ka ring imbitasyon. Ang mga wala nito ay hindi man lang makapasok sa mga pintuan ng auction. Kaya't huwag mo itong pangarapin. Napaawang ang labi ni Nila. Kailangan mo ng imbitasyon para sa isang auction. Dahil ang mga bagay ay maaaring ilagay para sa auction, ito ay hindi dapat maging anumang bagay na may malaking halaga. Ang mga makapangyarihang tao ay matagal nang kumuha ng magagandang magic treasures. Bakit nila ilalabas ito ng ganito? Tumango si Alex. Katulad noong nasa Flying Eagles Academy sila, ang mga inilabas para ibenta pangunahin ay mga tira ng iba. Wala man lang nakitang magagandang bagay. Sabi ng innkeeper, kung ganoon, ikaw ang hindi nakakaalam. Noong unang panahon, ang pananakop ng 7,000 taon, ilang tao na ang namatay. Ilang likas na kayamanan ng Mahika ang nasira. Pati ang 6 entities ay nasira. Pagkatapos noon, marami ring mana ang nawala, at ang kapangyarihan ng mga batas sa mundong ito ay naging hindi kumpleto. Ang pagiging immortal ay napakahirap, at maraming magagandang bagay ang hindi matukoy. Kahit na ang mga mula sa Sanctuary World ay hindi alam kung ano ang nangyayari, ngunit ang ilan ay maaaring makilala ang mga kalakal. Normal din na mag-auction ng mga kalakal na hindi makalangit para sa mababang presyo. Halimbawa, 5 taon na ang nakalilipas, ang Sunshrine ay nag-auction ng sirang kampana para sa 300,000 espiritual na bato. Hindi nila napagtanto na ito ay isang prehistoric treasure, ang Chaos Bell. Ngayon, ito ay naging likas na kayamanan ni Donovan Orlando, at hindi niya ito ibebenta ng ilang milyong espiritual na bato. Isang walang kwentang ngiti ang ibinigay ni Alex doon. Ang Chaos Bell na iyon ay nakahiga na ngayon sa kanyang isip na palasyo. Gayunpaman, nang marinig ang usapan ng tagapangasiwa ng bahay tuluyan, siya ay nahikayat ng kaunti. Anyway, hindi sila maaaring magmadali upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay para sa gabing ito. Ang kanyang Chaos Beads at Chaos Tree ay mas sensitibo sa amoy ng magic treasures at magpapa-alarma sa kanya kung mayroon man. Malaking pagkakataon ito para sa kanya, at sayang naman kung hindi niya ito kukunin. Kung gayon, maaari ko bang tanungin, boss, paano makakakuha ng isang imbitasyon? May paraan pa ba? Tanong ni Alex. Umiling ang innkeeper. Hindi maliban kung makuha mo ito sa pamamagitan ng puwersa. Kabanata 2239. Kalimutan mo na. Tere na sa kwarto at magpahinga, sabi ni Alex. Pagkapasok nila sa kwarto, sinabi ni Hermione, Sir, let's go and get an invitation. Ito ay isang pambihirang pagkakataon, at maaari tayong makatagpo ng isang magandang bagay, tama ba? Ganon din ang iniisip ni Alex. Sino ang hahabulin natin? May kilala akong lalaki, at ngayon ko lang siya nakita sa harap ng Cloud Inn. Dapat may hawak siyang imbitasyon. Sino ito? Isang disipulo mula sa Golden Sun Sect. Paano malalaman ni Alex kung anong sekta iyon? Anyway, hindi ito mahalaga. Dahil may target si Hermione, ito ang pinakamadali. Maaari nilang patumbahin ang lalaki at kunin ang imbitasyon. Gayunpaman, ang ikinabahala ni Hermione, si Alex na ngayon ang pantirya ng pambabatikos ng publiko. Hindi mabilang na mga kabataang talento sa kanilang henerasyon ang itinuring siyang rat turd, ang nagnakaw sa dalisay na katawan ni Ins Larkin. Sa sandaling makilala siya, mangangahulugan lamang ito ng kaguluhan. Tumaas ang isang kilay ni Alex. Hindi ba isang simpleng bagay iyon? Maghintay ka muna dito. Pumasok siya saglit sa maliit na cubicle ng kwarto bago siya muling lumabas. Agad namang natigilan si Hermione. Donovan Orlando, ikaw, bakit ka nandito? Where's my master's husband? Ginamit ni Alex ang transformation technique para baguhin ang kanyang hitsura sa hitsura ni Donovan. Ang discarding ito ng pagbabago ay lubhang mahiwaga, at ang iba ay hindi masasabi kung ito ay totoo o peke. Humisi si Alex at sadyang sinabing, Hey, why can't I be here? Hermione Yggdrasil, kasama mo ba ang lalaking tinatawag na dummy? Ang pagsunod sa kanya ay ginagawa kitang kaaway. Ngayon, bilasan mo at lumuhad at dilaan mo ang aking mga daliri sa paa, at baka isipin kong iligtas ang iyong buhay. Ano? Ikaw? Nagmamadaling tumingin si Hermione kay Nila, at nakita niya itong nakahiga sa kama na parang nakatulog. Nakaharap sa agresibong hitsura sa mukha ni Donovan, natarante siya.
Ang taong ito ang numero 1 henyo sa Western Ridge, biniyayaan ng swerte, isa rin siyang mahusay na manlalaban. Siya ay hindi isang tugma para sa kanya sa lahat. Para sa kapakanan ng kanyang sariling buhay, ano ang isang maliit na pagdila? Isipin mo na lang na kumakain siya ng paa ng baboy, at mas mabuti na iyon kaysa mawalan ng buhay, di ba? Ang Panginoon ng asawa, lahat ito ay isang napakasamang tanda. Napaluhod si Hermione sa isang mapagpakumbaba na paraan, kinulong ang kanyang mga daliri sa paa habang ibinababa ang kanyang ulo. Shit, dinilaan mo talaga. Kulat na napatingin sa kanya si Alex at dali-daling inilayo ang mga paa sa bibig nito. Pwede bang magkaroon ka ng konting backbone? Hindi ka ba makatiis kahit kaunti? Dinilaan ka kapag hiniling, hindi ba nakakadiri iyon? Inalis ni Alex ang kanyang disguise. Napatulala si Hermione nang tumangala siya. Sir, bakit ka nandito? Nasaan si Donovan? Hindi mo pa rin masabi. Sabi ni Alex, kanina lang ako nagpapanggap na Donovan. Nais ko lang subukan ang iyong katapatan, ngunit bilang isang resulta, talagang nalampasan mo ang aking mga inaasahan. Masarap ba ang paa ko? Matagal na akong hindi naghuhugas ng aking mga paa, at tiyak na may amoy ng pagkain at kahit na may putik dito. Blurg. Agad na tinakpan ni Hermione ang kanyang bibig, at tuyong bumantong hininga. Pinato-ninila ng una ng ulo ni Alex. Kailangan bang maging ganito kadiri? Isusuka ko ang hapunan ko kahapon. Kabanata 2240. Pagkaalis ni Alex sa inn, binago niya ang hitsura ni Donovan Orlando. Dahil ang totoong Donovan ay nasa loob ng Infernal Realm, siya ay itinapon sa isang spatial na kuweba na binuksan ni Artemis. Naramdaman ni Alex na pupunta sana si Donovan sa isang malayong lugar at hindi na makakabalik sa ganoong kaikling panahon. Gayun din, ayon sa mga salita ni Hermione Yggdrasil, si Donovan ay isang napaka-prestihiyosong tao sa Western Ridge. Bilang Young Master ng Sunshrine, marami itong malaking sekta sa santuwaryo na nagpapakita sa kanya ng paggalang. Higit pa rito, ito ay magbibigay daan kay Alex upang maiwasan ang paghabol, kaya ito ay isang napapanahong bagay. Para naman kay Nila, pumasok siya sa katawan ni Alex at nagtago sa loob ng balat nito bilang proteksyon. Si Hermione ay nagpakita sa harap ng iba dati, at ang kanyang mga kontak sa Western Ridge ay medyo mabuti. Marami siyang nakilala at nakilala. Hindi itinuro sa kanya ni Alex ang diskarte sa transformation, ngunit tinuruan niya siya ng kaunting make-up. Pagkatapos maglagay ng ilang pampaganda, si Hermione ay naging isang maputi ang mukha, mapula ang labi, kakaibang babae. Kamukhang kamukha niya ang mga escort na iyon sa Japan. Mula ngayon, huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Tawagin mo akong Panginoon. Huwag mong sabihing Sir. The moment you say that, we're screwed, bili ni Alex kay Hermione. Huwag kang mag-alala, mayroon pa akong taktika, sabi ni Hermione habang tumatango. Tapos, di kalayuan, may nakasalubong silang babae. Ito ay walang iba kundi si Ins Larkin. Nagtanim si Ins ng misteryosong marker sa katawan ni Alex, na mismong si Alex ay hindi napansin, kaya hindi niya alam ang tungkol dito. Matagal nang natunton ni Ins ang lokasyon ng marker. Gayunpaman, wala sa mga Ins sa Ray City ang isang simpleng establishmento lamang. Hindi banggitin ang pinakamalaking inn, ang Cloud Inn, ang boss sa likod nito, sa katunayan, ang Sanctuary World. Kung tungkol sa tinutuluyan ngayon ni Alex, ang nasa likod nito ay isa ring kakaiba, malakas na sandalan. Kaya naman, hindi naglakas loob si Ins na pumasok ng padalos-dalos para maghanap ng gulo para mahanap si Alex at dito na lang siya maghintay. At ngayon, sa wakas ay nagbunga na ang kanyang paghihintay. Kaya lang, nang tumangala siya sa taong iyon, napatulala siya. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Ang kaharap niya ay hindi ang magnanakaw, kundi ang kanyang kasintahang si Donovan Orlando. Bakit, ikaw ba? Awkward ang ekspresyon ni Ins, at sobrang hindi siya komportable. Since engaged na ang dalawa, syempre, nagkita na sila. Kausapin ng puso, kahit na si Ins ay walang gaanong damdamin para kay Donovan, ang kontrata ng kasal ay napagkasunduan higit sa lahat dahil si Donovan ay isang napakatalino na tao. Kalimutan mo na kung gwapo ba ang lalaki o hindi. Tinasabi ng mga alingaw-ngaw na mula sa sandaling siya ay ipinanganak, ang mga pambihirang larawan ay kumislap sa buong mundo. Lumitaw ang mga ulap na may kulay na bahaghari, at 100,000 demonyong hayop ang dumating upang sambahin siya. Sa edad na 3, natapos niya ang foundation building. Noong siya ay 7 taong gulang, naintindihan niya ang katangian ng lupa na iyan. Noong siya ay 10, nilinang niya ang kanyang landas sa espada. At iba pa, ang lahat ay naging mabuti para kay Donovan sa buong buhay niya, na isang pinakamataas na henyo. Mayroon siyang talento ng makalangit na emperador.
Isa pa, labis siyang biniyayaan ng swerte. Kahit saan siya magpunta, may mga mahiwagang pagtatagpo, at halos kahit anong gawin niya ay maaaring maging magandang kapalaran, na aani ng maraming benepisyo para sa kanya. Ang ganyang lalaki, hindi nakapagtataka na maraming diyosa, banal na dalaga, at marami pang iba ang naakit sa kanya. Natural na hindi tumutol si Ian sa arranged marriage na ito, at sa totoo lang, medyo inaabangan din niya ito. Ngunit ngayon, ang lahat ay nasira ng maliit na magnanakaw na iyon, si Alex Rockefeller. Nasira ang kanyang reputasyon, at napahiya at pinahiya niya si Donovan. Nahihiya siyang humarap sa fiancé niya. Nang makita niya si Alex, na nakadisguised bilang Donovan, sa sandaling ito, na blanko ang isip ni Ines. Saan nga ba siya nagkaroon ng tamang pag-iisip para isipin kung bakit nasa kanya ang marker niya? Ang gusto lang niyang gawin ay tumakas. Nahihiya siyang humarap sa kanya. Nagkaroon din ng ilang sandali ng pagkalito si Alex, ngunit sapat na ang kontrol niya upang sabihin ng mahinahon, bakit hindi ako? Ayaw mo ba akong makita? Nagmamadaling sabi ni Ines, no, it's not that. Ako, may gagawin pa ako. Aalis muna ako. Teka, tinawag siya pabalik ni Alex. Balita ko niloko mo ako. Forget what they doing, keep on doing that. Oh.